May 100,000 pesos ka na? Congrats! Pero teka lang, wag mo munang gastusin yan basta-basta. Dahil sa video na to, ituturo ko sa iyong 6 na matatalinong paraan kung paano palaguin, protektahan at mas mapakinabangan ang pera mong yan. Gabay lang ito, ang desisyon ay nasa iyo pa rin. Pero siguradong mas magiging malinaw ang direksyon mo pag pinanood mo ang video natin hanggang dulo. Pero before we start, like and subscribe at i-hit na rin ang notification bell. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, magtabi agad for emergency fund. Dahil may 100,000 pesos ka na ngayon, ang unang hakbang na dapat mong gawin ay itabi agad ito for your emergency fund. Hindi ito optional, kailangan mo ito. Karamihan ng mga Pilipino walang sapat na savings, kaya isang aksidente lang o bigla ang bayarin, ubos agad yung ipon mo. Magkano ba dapat ang itabi? Ideally, at least 3 to 6 months worth ng iyong basic expenses. Kaya kung 15,000 pesos ang buwan ng gastos mo, subukan mo magtabi ng 45,000 pesos bilang simula. Pwede mo itong ilagay sa mga high-interest digital banks para hindi lang tulog ang pera mo. Pero wala namang masama kung gagamitin mo pa rin ang traditional banks. Ang importante, kaya mo itong ma-access kapag kailangan mo. Importanteng mindset, this is not the finish line. This is just the starting point. Ibig sabihin kung kaya mong makaipon or kumita ng 100,000 pesos, for sure kaya mo ring magkaroon ng 200,000 pesos, 500,000, or even 1 million pesos. Syempre for some people, mas madali nila itong magagawa at marami ring hindi ito magagawa ng madali, pero everything is possible in life. Tanggalin mo lang yung limiting beliefs sa sarili mo na hanggang dito lang yung kaya mong ma-achieve na pera. Number 2, bayaran ang mga utang. Kung may mga utang ka na may mataas na interest, gaya ng sa credit card, 5-6 o dun sa nauuso ngayon na mga online loan apps, itong unang dapat mong ayusin. Hindi lang para mawala ang stress mo, kundi para mas gumaan ang finances mo in the long term. Tandaan, ang perang iniipon mo habang may utang ka pa ay technically hindi mo pa rin pera kasi pambayad lang yan sa mga utang. Yung pera mo, unti-unting kinukupit ng interest monthly. Hanggat may utang ka pa, kahit may 100,000 pesos ka ngayon, baliwala din yan dahil wala ka namang peace of mind. Dahil hindi ka makakatulog na maayos sa dami ng naniningil. Need mong bayaran ng mga utang mo, hindi lang bilang isang financial move, pero para magkaroon ka ng mental and emotional freedom. Tapos karamihan pa ng mga Pinoy, mangungutang para lang may pambayad sa nauna nilang utang sa iba. Yikes! Kaya walang sense of growth, puro survival mode lang. Iwasang maging ganito. Pero teka, alam mo bang may underrated na investment na dapat mong gawin para hindi masayang ang 100k mo? Number 3, invest sa sarili mo. Yes, ang pinakamagandang investment pa rin ay hindi gadget, hindi kotse, kundi ikaw. Upgrade your knowledge, skills, and mindset. Mag-invest ka rin sa mga bagay na magpapa-improve sa sarili mo, magpapaganda ng kalusugan mo, at posibleng magpalago pa ng earnings mo sa future. Itong type na gastos na hindi lang expense, kundi asset na magbabalik ng kita sa'yo over time. Pwede ka magbasa ng mga libro, manood ng mga educational videos gaya ng pinapanood mo ngayon, matuto ng mga in-demand na skills, umattend ng mga seminars, palawakin ang knowledge sa marketing, sales, negosyo, at mag-enroll sa mga online programs. Ang mga taong laging nag-upskill at pinapalago ang kaalaman ay mas malaki ang potential income growth compared sa mga taong hindi nag-upgrade o nag-i-invest sa sarili nila. At kung nag-invest ka nga sa sarili mo, ang tanong, bakit maraming Pilipino ang hindi pa rin umaasenso? Number 4, huwag maging mayabang. Itong ugaling magpapabagsak sa'yo, kaya dapat iwasan mong maging ganito. Pero minsan, ang sarap din kasi mag-flex, no? Parang may kakaibang feeling at validation ka kasing nakukuha mula sa ibang tao. At ang problema pa sa ating mga Pinoy, once makaipon o kumita ng malaki, ang unang instinct, bumili ng bagong phone, bagong sapatos, bagong damit, tapos may engrandeng celebration pa. Lahat yan para ipakita lang sa Facebook o Instagram. Tandaan na huwag sayangin ang pera mo para lang sa clout. Huwag maging one-day millionaire na puro gastos. Iwasan mo ito at huwag mag-impulse buying sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. At kapag pinagyabang mo agad ang pera mo,
Hindi lang ubos ang ipon mo, nagiging target ka pa ng pautang, pahiram, at minsan ng mga inggit at ng scam. Gaya nga ng sabi ni Robert Kiyosaki, rich people buy luxuries last while the poor and middle class tend to buy luxuries first. Ang tunay na umaasenso, tahimik lang. Walang flashy lifestyle, walang pakitang gilas. Mas mabuti pang maging tahimik o low-key ka muna. Huwag puro pasosyal. Mag-focus sa mga investment sa sarili at dun sa magpapalago pa ng pera mo gaya nitong sa susunod na number. Number 5, mag-start ng side hustle o business. Ito talaga ang posibleng magpalago pa ng pera mo. At hindi mo naman need ubusin lahat ng 100,000 pesos mo dito. Kahit 20,000 pesos lang, pwede ka na magsimula. Start small. Start sa kung anong kaya mong gawin. Start sa kung anong meron ka na. Sabi nga nila, turn your skills into income. Ano bang knowledge at skills na meron ka na pwede mong gawing service o side hustle? Marunong ka bang mag-edit? I-offer mo yan as a service. I-monetize mo. Mahilig ka bang magluto? Baka pwede ka mag-start ng small food business. Magluto ka ng mga merienda, mag-bake ng custom cake o cookies. Mahilig ka bang magbenta? Baka pwede ka magsimula ng simpleng tindahan, ukay-ukay, or mag-resell ng mga items sa Facebook Marketplace. Ang sekreto lang naman is mag-umpisa sa negosyo o side hustle na naiintindihan mo. Huwag pumasok sa mga hype na negosyo or investment na nagsasabing ROI in 2 weeks. Kasi kadalasan mga scam lang yan. Iwasan mong pumasok sa mga get rich quick na scheme. Ang totoong business, dahan-dahan pero sustainable. Start smart, build slowly pero consistently. Pero kahit anong sideline, investment o negosyo pa yan, may isang rule na hindi mo pwedeng labagin. Number 6, iwasang gamitin lahat sa isang bagay lang. Isa sa pinakamadalas na pagkakamali ng mga nagkakaroon ng malaking pera tulad ng 100k ay yung all-in mentality. Lagay ko lahat sa business na to. Invest ko lahat sa crypto. Invest ko lahat sa stock market. Bili na agad ako ng lupa. Pero what if hindi mag-work at kumita? Eh di balik ka sa zero. Sabi nga ni Warren Buffett, don't test the depth of the river with both feet. Ibig sabihin, pwede kang sumubok pero wag lahat-lahat agad ang isusugal mo. Hindi naman masama ang risk pero gawin mong calculated pa rin. Dapat may backup plan ka o fallback. Hindi yung wala nang balikan kapag hindi ito nag-work. Mag-invest ka na ginagamit mo ang isip mo, hindi yung bara-bara. Hindi dahil sa emosyon lang o dahil sinabi lang ng ibang tao sa'yo. Kaya wag mong gamitin ang buong 100,000 pesos mo sa isang venture. I-diversify mo. Kaya ganito ang gawin mo sa 100k mo para magkaroon ka ng malinaw na direksyon. Bonus tip, gawa ng malinaw na budget plan. Hindi sapat na may 100,000 pesos ka lang. Kailangan malinaw kung saan ito napupunta. Kung wala kang plano, kahit 1 million pesos pa yan, maubos rin yan sa isang iglap. Kaya dapat gumawa ka ng simple budget breakdown at iwasan mo yung bahala na mindset sa pera mo. Pwede kang gumamit ng spreadsheet, isulat sa notebook, or use notes and other apps sa cellphone mo. Ito ang sample budget breakdown na pwedeng i-adjust depende sa sitwasyon mo ngayon. Example, 30% for emergency fund, 20% for debt payment, 20% for self-investment, 15% for side hustle o business capital, 10% for savings, at 5% reserved for guilt-free fund or other opportunities. Makikita natin dito yung savings at napaka-importante nito. Ilang beses na nating na-emphasize ito sa mga video natin before, pero dapat lagi mong tandaan at gawin yung principle na pay yourself first. Kahit pa 10% lang yan dito sa example guide natin, ang mahalaga, unahin mo magtabi para sa sarili mo bago ang ibang gastos. Ito ang unang hakbang sa totoong pag-build ng yaman. Ang disiplina na mag-ipon, hindi lang kapag may sobra. Pero bakit may 5% pa para sa guilt-free fund? Simple lang, para hindi ka natitempt na kumuha sa ipon mo kapag gusto mong mag-reward sa sarili mo. Ito yung maliit na budget para sa luho mo, pangkape, panglabas, o kahit simpleng treat lang. Pwede rin itong maging opportunity fund kung sakaling may dumating na chance na gusto mong subukan
may huhugutin ka. Ang goal ng budget plan ay hindi maging sobrang higpit, kundi para ma-manage mo ang pera mo ng matalino at ng may balanse. Now, going back sa budget plan, inulit ko, example guide lang ito at hindi ang tama at tanging sagot. Suggested guide lamang ito para hindi mo basta-basta malustay ang pera mo sa impulsive decisions at sa mga walang kwentang bagay. Tandaan, ang pera na walang plano siguradong mawawala. Pero ang pera na may direksyon, pwedeng magpalago pa ng pera. At yan ang sekreto kung bakit yung iba, hindi lang basta nakaka 100,000 pesos pero napaparami pa nila ito. Ngayong may mas matibay ka ng idea kung saan dapat ilagay ang pera mo, panoorin mong susunod na video na nasa screen. Ang 11 boring na business pero malaki ang kita. Siguradong may swak na negosyo para sa'yo na hindi kailangan ng hype para kumita. Click and watch now.